pong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos na nanggaling sa Awit, chapter 95, verse 1 and 2. Sabi po dito, tayo na lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan. Ang katungkublihan na dinahandugan ng masayang awitan. Tayo na lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin ang mga awitin may tuwa at galang. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, Diyos. Aming naman Diyos na mapangyarihan sa lahat. Kami po ay lumalapit sa iyo ng may tuwa at galak sa aming mga puso. Nais naming awitan ka at purihin ngayong umaga upang muli ay madama ang iyong natatanging presensya. Salamat po Diyos sapagkat hindi ka nagsasawang makinig sa amin. Salamat sa pagkakataong ito na muli ay haharap kami sa iyo sa lugar nito. O Diyos, dalangin po namin ang iyong pagpapala sa lahat ng tatayo sa harapang ito upang manguna sa iyong gawain. At ang mga kapatid namin na wala pa ay nawalupin po nila ang kanilang pagyapak sa lugar nito upang kanilang natin madama ang iyong presensya. Ang iyong presensya, tulungan po kami o Diyos sa magpasok sa iyong tunay na pagsamba kasama ay iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming saot dalangin sa mapagpagyan pangalan ni Jesus at ang sabi ng Amen and Amen! Hallelujah! Sa mga ito, ipatama po natin sa ating Panginoon ang pagmamahal. Kaya tayo po ay magpupuri, aawit sa ating Panginoon. Amen!
Tunay na walang makakapantay sa inyo, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, patuloy po natin pumilin sa bahay ng ating Panginoon. Praise you, Jesus. Pasalamatan po natin siya. Malagoy pupurihin, puso ko'y laging ayawin para sa'yo. Lahat ng naranasan, katapakan mo malagan, pag-ibig mo'y laging sa iba sa araw-araw. Di ako magsasawa
iyong binigay sa umaga nito. Hallelujah. Tunay, Panginoon, napakabuti mo sa bawat puso natin. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na iyong binigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan, Panginoon, sa umaga nito. Sa iyong lahat ng mabuti. Salamat, Panginoon. Pagpapakilya, hallelujah. Praise your name. We praise you, Lord. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord. We thank you sa lahat-lahat, Panginoon. Sa kapihan. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa malakas na lahat po para sa atin. Kasi nito. Sige, tayo lang kayo. Ayan, nag-bless mo natin sila. Palapakan po natin sila. Ayan, salamat. Sige, makakaupo na kayo. At ngayong April po ay meron pong nag-iisa na birthday celebrant. Wala niyo kung sino. Okay. Okay na po ba tumayo si Brother Brian Gamba? Okay. Medyo nahihiya pa siya. Sige po, tayo po tayo. Sige po tayo lahat ay tumayo at iunat po natin ang ating kamay sa kanya. Hindi na po natin siya pagpuputayin dito sa harapan. Ayan. Ayan. Very good. Sige po, let us pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng aming kapatid na si Brian. Hinihiling po namin, O Diyos, patuloy na kalusugan. Magandang kalusugan na ipagkaloob mo sa kanya, Panginoon. Nawa mo, Diyos, yung nararamdaman niyang sakit before pa ng kanyang kabataan, Panginoon, ituloy na itong mawala. At hinihiling po namin, O Diyos, ang naisin ng kanyang buhay, Panginoon, especially sa kanyang pag-aaral. Lord, alam po namin, i-bless mo po siya, Panginoon. I-bless mo po siya, Panginoon, sa kanyang pag-aaral. At doon po sa kanyang pagtatrabaho sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy mo siyang igay, Panginoon. Maraming salamat at ibigay mo ang naisin ng kanyang puso. Lord, we thank you. Maraming buhay, maraming taon ng kanyang buhay ang idadagdag mo pa sa kanya, Panginoon. Ito po ang isang mo panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday to you. Ayan, napakatipid po natin. Kumpletuhan na lang po natin kapag may 5 na. May 5 na nag-birthday. Ayan. At kanina po ay na-announce na po ang ating nalalagyan na Sports Fest. Actually, first time po ito kasama na magkakaroon ng Sports Fest sa buong Asimphil. Ang requirement lang po para kayo ay makasali sa mga games, dapat kayo ang winner. Pwede mo ba yan? Pwede kayong sumali basta kayo ang winner. Bili na bibiro lang po ako. Maaari po kayong makijoy para at magsaya para sa mga palaro na nahinihanda po. Okay. Nakita niyo na, hindi na surprise. Okay. So, sa panahon po natin ngayon, punong-puno po tayo ng takot. Sino po sa inyo ang hindi natatakot? Normal po ba sa tao matakot? Yeah. No? At sabi nga po nila, kung gusto mong matakot, merong isang lugar na pwede ko kayong dalhin at makakaramdam kayo ng napakatanding takot. Yan po ang mga gasoline station. Di ba nakakatakot po ngayon na pumunta sa gasoline station, especially kung ikaw ay magpapakarga. At ako po ay natatawa ako sa mga videos na nagkalat sa social media, no? Habang pinapalitan ko yung presyo, may sumisigaw, huwag mong gagawin yan! Pinipigilan nila yung pagtaas po ng presyo, yung paglalagay, kung magkano po ang itataas ng presyo ng gasolina. Yan ang hukuli po, no? Hanggat maghaga po, sana ito ay magbaba. At sabi nga po nila, dati daw, ang mga
face mask po na dala-dala natin, especially ng COVID-19, 2019 hanggang 2021, sa bibig daw po, dito po nilalagay. Diba tama? Yung face mask dito nilalagay. Pero ngayon daw, kung ikaw ay pupunta sa gasoline station, tinataas na. Dito na nilalagay yung face mask. Para daw hindi makita yung presyo. Nakakatakot. At ang pagtaas po ng gasolina, pagtaas ng mga bilihin, ay nagdudulot din po ng pagkatakot o pangamba sa atin. No? Kasi kasunod nito, kasama nito ang pagtaas ng bilihin. At hindi po natin alam kung paano tayo makakapag-survive. Okay lang sana kung magtaas ang presyo, kung magtataas ang sweldo. Oh, kaya lang, nasa minimum wage earner na nga tayo, hindi pa nagtataas, tumataas pa ang mga bilihin. Kaya kawawa po ang mga Pilipino. At kawawa din po ang mga Kristiyano. Kasi tayo po ay bumibili ng ating mga kain. Pero praise God, mula sa pagkatakot kapatid, merong isang mabubuo, no? At yan po ang faith. From fear to faith. Wow! No? Okay lang kapatid na magtaas. Bahagi po yan ng sirkula o sistema ng ating mundo ang pagtaas ng bilihin. Meron po naman tayong malaking Diyos na sinasamba. At tayo po ay nananampalataya na hindi po niya tayo papagayaan. So ngayon po, ang aking title ng sermon na ito ay ang pagtawid. Paano kaya tayo makakatawid sa crisis na ito? Paano kaya natin malalampasan o pagtatagumpayan ang ating mga problema sa buhay? Sige po, tayo lahat ay tumayo at tignan po natin ang istorya mula sa Biblia na kung saan paano itinawid ni Moises ang bayan ng Diyos, ang bayan ng Israel, doon sa isang napakalawak na Red Sea. So, ito po ang storya, ang pagtawid sa dagat na pula. Ayan. So, basahin po natin. Kung na lang po ang magbabasa. Imagine niyo na lang po kung ano yung eksena dito sa text po natin. From Exodus chapter 14 verse 13 to 18, sabi po dito, sumagot si Moises. Okay. Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tignan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Egyptiong yan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Pumanatag lamang kayo. So yun po ang kanilang pakiramdam. Takot po sila. At si Moises po dito ay nagpapalakas na loob sa napakaraming mga tao, sa mga Israelita. Kasi nga, merong kailangan tawirin. Merong panganib na haharapin. At yan po ang pagtawid sa dagat na pula. Sinabi ni Yahweh kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkol. Makahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo pong pagmamatigasan ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipapakita ko sa Paraon at sa kanyang hukbo ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng Ehipsyo, iyan na ako si Yahweh. Sige po, dahil lahat ay nanalangin. Panginoon, maraming salamat sa napakagandang istorya, Panginoon, mula sa Biblia. Hinihiling po namin ang istorya ni Moises at ng mga Israelita ay maging malaking hamon po, Panginoon, sa amin, o Diyos, kung paano namin tatawirin ang napakalaking problema po namin sa buhay. At maraming salamat, O Diyos. Meron kang mga pangako, meron kang mga protection, Panginoon, na gagawin po sa amin. At maraming salamat. Ikaw ang lalaban para sa amin, Panginoon, kaya may tagumpay ang bawat isa sa amin. Maraming salamat muli, Panginoon, sa mensahe ito. Nawa, may tunong sa aming mga puso, may apply po namin ito sa aming mga pananampalataya, especially sa mga buhay po namin na dumaranas ng problema.
Ito po, kasama ko na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo lahat ay makakaupo na. Ituloy po natin ang kwento. Dito po sa kwentong ito, di ba, inalis na po ni Moises ang bayan ng Israel saan? Sa bayang Egypt o Egyptio. So ngayon, aalis, kaya ngayon inahabol po sila. Tinutugis sila. No? Parang kikapapangan, tinakas na po. Tinakas na rin, alipin. No? At napakatindi po na mga humahabol sa kanila. Ang sasakyan po nila ay mga kawahing magbigma. Samantalang sila naglalakad by the faith. Ano ang laban mo doon? At ang mga humahabol sa kanila, may mga arumas po sila, mga matitindi. Samantalang sila, anong dala nila? Mga gamit po nila sa kanilang buhay. Yung ating pong electric fan siguro, that time, dala po nila mga gamit sa bahay. Kasi nga, mula sa lugar ng Egyptio, sila ay aalis sa bayang Egyptio. So ngayon, habang sila ay tinutugis, kasama ang mga hukbo ng Paraon, nakaharap po sila sa matinding hamon. Yan ay ang pagtawid sa pulang dagat. Sino na po sa inyo ang nakapag-beach? Ngayong summer, wala. Sa ngayon, nakakatakot po ang mag-outing. Lalo na kapag naisip mo yung gas, tsaka yung gastos. Kaya maganda po ang desisyon nyo, manahimik kayo sa bahay. Yan din po ang aming ginawa. Kami po ay nanahimik na lamang sa bahay. Kapag mababa na lang po ang gas, doon na lang po tayo mamasyal. Okay po ba yan? Habang hindi bumababa, manahimik ka pa kayo talaga. Okay? So, alam niyo po, napakatindi po ng hamon. Napakatindi ng hamon. Paano nila tatawirin ang dagat na ito na napakalawak? No way out, no po. Wala na po silang ligtas. Sa harap nila ay may malawak na dagat. At sa likod po, may kawal ni Paraon na humahanting sa kanila. Wow. Harap sila sa harapan, panganib. Sa likod, panganib. Sa pagitan, panganib din. Kapatid, sa kapupunta. No? At tingnan po natin kung paano sila niligtas ng ating Diyos. At paano inalis ng Diyos yung takot na nararamdaman po nila. Okay? Sige po. Tandaan niyo po ito na mangyayari ang tagumpay kapag ginawa natin ang unang hakbang ng pananampalataya ng may katapangan. Ulitin ko po, mangyayari po yung tagumpay natin kapag ginawa po natin ang unang hakbang ng pananampalataya ng may katapangan. Dapat matapang mo po, lalong-lalo na, kaya first step na nagkinatamang pananampalataya. Kapatid, paano po tayo magiging matapang sa ating pananampalataya? Unang-una, replace fear to faith. Palitan daw po natin ang ating takot sa pananampalataya. At sabi po sa Isaiah chapter 41 verse 10, "Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas." Napakagandang pangako. Security, not only security, also protection from God. Kung ang isang Diyos ang mangangako ng ganito, kapatid, mawawala na po ang takot. At mapapalitan nito ng napakalaking pananampalataya. Praise God. Meron po tayong ganyan klaseng Diyos na nangako noon na tinutupad din hanggang sa kasalukuyan. Tingnan po natin ang Isaiah 41 verse 10. No? Hindi tayo pababayaan at sasamahan po tayo ng Lord. Kaya nga po, replace what ifs to possibilities. Ang buhay po natin ay punong-puno po ng pag-aalinlangan. Ang buhay po natin ay punong-puno po ng salitang paano po, what if, napaka-negatibo po natin. Hindi pa nangyayari, hindi pa tayo umahambang,
Meron na po tayong konklusyon sa sarili po natin. Ang dami po natin pangamba. No? Mayaman po tayo sa pangamba. Pero napakahirap o kaluluta mo pagdating sa pananampalataya. Pero sa pangamba, napakayaman po natin. Yan ang tao. Paano kung hindi ako mapopromote sa aking trabaho? Paano kung hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral? Paano kung hindi na ako gagaling sa aking mga sakit? Paano kung tuluyan na mawawasak ang aking pamilya? Paano kung hindi na bababa ang gas? Paano kung... Paano, kapatid? Pero kapatid, mula sa maraming paano ng ating buhay, tignan mo, may mga posibilidad na nagbubukas sa atin na bunga ng ating napakalaking pananampalataya. Sabi ko nga last time, pinag-pray po natin ang mga may sakit. Hindi lang isa, 5 po sila. No? At sabi ko nga, okay lang. Okay lang na magkaroon ng sakit. Bakit? Meron tayong Diyos na nagpapagaling. Paano kung sa mga possibilities na yan, makikilala mo ang Diyos? Wow! Di ba pagpapala yun? And praise God, may Isaiah 41:10. Sasamahan niya po tayo kapatid. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pagkakayaan. By replacing fear with faith, all possibilities, pwede ko natin ma-enjoy. Kung hindi mo susubukan, sabi nga po nila, hindi mo mararanasan. Bakit hindi mo subukan? Magiging matapang ka pagdating dyan. At para hindi po tayo mag-regret soon, no, baka darating yung panahon, sisisi ko, sana pala, Lewin ito what if may bilang sana. Bakit? Yan yung kaisipan ko eh. Pero kung hinarap mo yung problema mo at nakita mo, sinamaan ka ng Diyos, wow, possibilities, ang ganda ng mga pangako ng Diyos. Replace fear to faith. Pangalawa, ito po maganda. Take small, brave step. Ulitin ko. Tingnan niyo po. Take small, brave step. Sabi po dito sa Joshua chapter 1 verse 9, tandaan mo ang bilin ko. Ayan, may pabilin si Tatang Joshua. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay makakasama mo saan ka man magpunta. Tayo po, nung bata po tayo, especially siguro mga wala pang 1 taon, tinuturuan po tayo, no, na maglakad ng ating mga magulang. Ako, pagkakaalam ko po, kasi nakita ko kung paano lumaki yung aking kapatid. At 8 months, naglalakad na po yung kapatid namin bunso. Kasi yun po makakapag-din nun. Meron po bang 7 months dito, naglakad na siya. 6 months? 5 months? 4 months? O pagkapanganak, naglalakad na siya. Papagobran mo eh. Ang punto ko po dito, kapatid, napakatapang ng batang yun. Kung sa murang edad, kinaya niya maglakad. At napakatapang din na kanyang mga magulang. Bakit? Hinayaan siya, no? Hinalaw siya. Take the possibility na yung anak niya makapaglakad sa murang edad. Mahalaga po ang unang kapatid. Kasi nga, kung hindi mo susubukan, kung hindi mo itatry, hindi ito makakarating. No? Kung mananatili ka lang sa iyong kinaupuan, sa iyong pinatatayuan, hanggang dito na lang tayo. Malatapong. Itapong miras na nawaritapag ka. Kaya napakahalaga po ng unang hakbang. At sa atin po, ang unang hakbang ng pananampalataya ay mahalaga din. At kailangan po natin itong samahan ng katapangan. Alam mo yung lahat ng agam-agam mo, lahat ng fear mo, lahat ng what if mo, lahat ng sana mo, kakalimutan mo yan.
I-overcome mo yan. At ikaw ay magpapasya sa unang hakbang ng pananampalataya na napakatapang. Sige nga po, meron akong sasabihin sa iyo na ang pagkilos o yung hakbang po natin ay nakakatulong po talaga sa pagkawala o pagwala po ng takot po natin. Sige nga po, di ba kapag po tayo natatakot, anong ginagawa po natin? Kumikilos tayo. Kasi kapag ikaw ay nanatiling, nakaupo, matatakot ka lalo. Pero kung ikaw ay kikilos, mawawala po yung takot mo. Kaya napakahalaga po ng pagkilos o paghakbang. Sabi nga po nila, kilos-kilos, baka ma-stroke. Galaw-galaw. Mali yan pala. Pero pareho lang po dito. Di kahit hindi ka nakarin. Galaw-galaw, eh? Galaw-galaw tama po. Bakit? Kasi nandun po yung takot eh. No? At yung mga nakabang po talaga, ay nagpapawala ng takot. Sabi po dito, go! And gain confidence after time. Alam niyo po, kapag nakapangalawa habang na kayo, tuloy-tuloy na yan. Kapag nakapangalawa habang na kayo, hindi na kayo takot. At kapag nakasampo na kayo, baka tumatakbo na kayo, hindi na kayo humahakbang. Makita niyo kung gaano ka-importante yung unang hakbang ng pananampalataya na nilalapitan ng katapangan. Makakapunta ka ng malinis sa kalimutan. Go! And gain confidence after trial. Pag hindi mo man natatalayan kapatid, merong nawala sa buhay mo. You miss a big part of your life, sabi nga nila. At pangatlo, focus on purpose, not for problem. Ito po ang problema ng maraming tao ngayon. Bukod sa mga problema na, nakafocus pa rin siya sa problema. At minsan napakasarap isipin na lang, yung sinasabi nilang limutin mo ang iyong problema. Iwanan mo ang iyong problema. Kasi ang problema, mananatiling problema. So, kumusta po? Kumusta po yung problema yun? Masarap kaya mag-wina. Okay, ito po ang problema natin. Nakafocus po tayo sa problema, hindi sa purpose. Nakafocus po tayo sa problema, hindi sa purpose. Again, kung ikaw ay focus mo ang iyong paningin, focus mo ang iyong sarili sa problema, matatakot ka. Noong sina Moises, kasama ang mga Israelita, nakita po nila ang pulang dagat, natakot po sila. Nakita nila ang malaking problema. Pero, ano sabi ng Diyos? Ililigtas ko kayo. Lalakad kayo sa tuyong lupa. And what is the purpose of that? Gustong ipakita ng Diyos kung gaano siya malaki, kung gaano siya kakapangyarihan. And that is purpose. Problema ba ang bulang dagat sa harapan ng mga Moises? Sa harapan ni Moises? Dapat nakita nila yung pangako ng Diyos na ililigtas ko sila. So focus to the purpose and not to the problem. Sabi po sa 2 Timoteo chapter 1 verse 7, ito po ang binigay po sa atin, katapangan ng Banal na Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Napakagandang Espiritu ang ibinigay po sa atin, kapatid. Gamitin natin, sayang. Yan po ang problema ng marami po sa atin. Nadadaig po tayo ng problema. Kasi nakafocus po tayo doon. Pero kung i-focus po natin kung bakit dumaranas tayo ng problema, and that is the purpose, nandiyan ang tulong ng Banal na Espiritu. Nabibigyan po tayo ng Espiritu ng katapangan upang harapin ang problema. And look to our big God and good God.
Nakita mo ba? Sa mga problema mo kapatid, nakita mo ba ang Diyos kung nasaan siya? Nakita mo ba ang Diyos ay kasing laki ng ulan? Ang solusyon ng Diyos ay kasing laki ng dagat. Kung ang problema ay kasing laki ng dagat, ang solusyon ng Diyos ay kasing laki ng universe. Kapatid, meron po tayong malaking Diyos. At mabuting Diyos na handa po tayong tulungan. Ito po ang nakalimutan ng bayang Israel kung bakit nakaranas po sila ng takot sa pagkawid sa dagat ng lupa. Bago po nila naranasan ang takot na yon, ito po ang pinaranas ng Diyos sa kanila. Sabi po sa Exodus chapter 14 verse 19 to 20, ang anghel ng Diyos na pumapatubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpahuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo. Madilim sa panig ng mga Ehipsyo, maliwanag naman sa mga Israelita. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo hindi makalapit sa mga Israelita. Nakalimutan po ng mga Israelita na noon pa man, pinapatubayan po sila ng Diyos. Nandyan, nagsubo ang Diyos ng mga anghel. Naglagay ang Diyos ng haliging ulap kapag umaga at haliging apoy tuwing gabi na nagsisilbing tanglaw sa kanila. Ang Diyos din po ay nagbigay ng pagkain mula sa langit, binaba sa bayang Israel. Ang Diyos din po ay nagbigay ng maiinom sa bayang Israel. Yan ang nakalimutan ng mga Israelita nung tatawid sila sa dagat. Nakalimutan nila kung paano sila binalagaan, pinotektahan, at niligtas ng Diyos mula sa kanilang nakaraan. Kapatid, ang church po natin ay thriving, not only surviving. Thriving kasi ang church po natin ngayon, sa napakaraming experience niya, may up, may down, may problema, may tagumpay. Ang dami na natin na-experience, ang dami na po natin naranasan mula sa Diyos. Mula sa naranasan natin sa nakaraan, na nagtagumpay po tayo, nakita mo ba kung gaano kabuti ang Diyos? Nakita mo ba kung gaano malaki ang Diyos po natin? Kaya nga nandito tayo ngayon. How? Kaya nga, nananatili po tayo dito sa loob ng Diyos dahil sa pagsama ng Diyos sa atin. At sabi din po sa Awit chapter 56 verse 3, kapag ako'y natatakot, gawin niyo nga po ito like verse. Tandaan niyo po, yung verse na ito, napakaganda. I-click po natin ito. Kung kaya nyo i-memorize nyo. No? Every time na kayo ay natatakot, every time na kayo ay nakakarap sa matinding pagsubok, i-click nyo po ang verse na ito. Kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalaga, pag-asa ko at tiwala. Kapatid, ang susi sa matinding pangamba, ang susi sa matinding pagsubok, ay pananampalataya. And praise God, meron po tayong Diyos na nakarapat-dapat din naman na pag-alayan ng ating pagtitiwala. Sa tao, mahirap magtiwala kapatid. They fall. No, at wala silang matinding kapangyarihan para tulungan ka. Pero meron po tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. And faith over fear, action over overthinking, and focus over problem. Yan po ang conclusion ng ating mensahe ngayon. Praise God. Tayong lahat ay tumayon. So ngayon, meron po akong ipapakita ng picture. And tignan ko na. Tumatapak na kayo? Okay. Sige po. Gas station ulit. Okay, tayong lahat ay pupunta sa gasoline station. Okay, takot po mo ba kayo? Dapat ito na po yung itsura natin. Alam niyo po? Balitan na kaya natin. Kapag pumupunta po tayo sa gasoline station, feeling po natin ang yaman-yaman natin.
Kasi bibili po tayo ng napakamahal na gas. Bakit po natin? Bakit? Saan po natin nakuha yung confidence na mayaman po tayo? Mayaman po ang